Importante ang kalusugan ng ating bibig dahil dito tayo umaasa para sa normal na pag-function ng ating katawan. Dahil sa ating bibig, ngipin at gilagid, tayo ay nakakapagsalita, nakakakain at nakakanguya. Sa oras na magkaproblema tayo sa ating gilagid, gaya ng pamamaga at pananakit, hirap na tayong magsalita, kumain at mag-toothbrush. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Bago malaman ang mga gamot sa pamamaga ng ngipin at gilagid, atin munang alamin kung ano nga ba ang mga sanhi o pinagmumulan nito. 1. Gingivitis. Ang gingivitis ay isang gum disease na nagdudulot ng iritasyon at pamamaga sa gilagid. Ito ay dulot ng poor oral hygiene na nagiging dahilan para magkaroon ng plaque buildup sa gilagid at sa ngipin. Ang plaque ay ang film na bumabalot sa ngipin na binubuo ng bacteria at food particles na hindi naaalis sa ngipin. Kapag ang plaque ay nanatili sa ngipin ng ilang araw, ito ay nagiging tartar. Dito na nagsisimula ang pagkakaroon ng gingivitis. Subalit marami sa atin ang hindi alam na mayroon na silang gingivitis dahil sa mild lang ang sintomas nito. Ang napabayaan at hindi nalunasan na gingivitis ay maaaring mauwi naman sa seryosong kondisyon na kung tawagin ay periodontitis o ang tuluyang pagkasira ng ngipin. 2. Malnutrition. Ang kakulangan sa mga bitaminang gaya ng vitamin B at C ay maaari ring magdulot ng pamamaga ng gilagid. Lalo pat ang vitamin C ay tumutulong sa maintenance at repair ng ating ngipin at gilagid. Kung masyadong mababa ang vitamin C ng katawan, maaari magkaroon ng sakit na scurvy at nagiging dahilan naman ng anemia at gum disease. 3. Impeksyon. Ang pagkakaroon ng impeksyon dulot ng fungi at viruses ay nagdudulot rin ng pamamaga ng gilagid. Kung mayroon kang herpes, maaari kang magkaroon ng acute herpetic gingivostomatitis na nagdudulot ng pamamaga ng gilagid. 4. Pagbubuntis. Ang pamamaga ng gilagid ay maaaring dulot din ng pagdadalang tao. Ito ay dahil sa pagtaas ng hormone sa katawan ng buntis kaya dumarami ang dugo sa gilagid. Ang increased blood flow na ito ay nagiging dahilan para mas madaling mairita ang gilagid at mauwi sa pamamaga. Dahil din sa hormonal changes na nangyayari sa katawan ng buntis, humihina ang katawan nito sa paglaban sa mga bakterya na nagdudulot ng gum infections. Isang dahilan na nagpapataas ng tsansa ng buntis na magkaroon ng gingivitis. 5. Maling sukat ng mga dentures. Kung gagamit ka ng dentures o pustiso o kung anumang ikinakabit sa iyong ngipin, siguraduhing tama ang sukat nito sa iyong ngipin para maiwasang masugat ang iyong gilagid kapag ikaw ay kumakagat. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!